Ito, gusto kong i-booking at pasinungalingan itong sinasabi niya na mahihirap daw lapitan si Xi Jinping. Pero bago yan, ito muna. Tinanong si Marcos Jr. about doon sa US-China tension, no? Trade tension. Sa sagot niya, lumalabas na wala talaga siyang alam. Panoorin natin to. Key points in their meeting do you feel that will impact the Philippines most and is most of concern to you? Well, I'd love to know, but parang we haven't gotten very much information out of. I love to know. Ulitin natin yung question na. Ano bang question? Sir, you earlier mentioned that you're keeping a close eye on the meeting between Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump. What key points in their meeting do you feel that will impact the Philippines most and is most of concern to you? Ang tanong pa nga lang, sabi niya, ikaw na-mention mo na you're keeping an eye, close eye, sa tension or sa trade ng US at ng China. Sabi niya, keeping an eye. Ang sagot niya, ito. Well, I'd love to know, but parang we haven't gotten very much information. We haven't gotten very much information. Hindi raw siya nakakuha ng mga impormasyon about this. Out of either side. Either the American side or the. Meron ba kayo, anong balita ninyo? Una, sabi niya hindi siya nakakuha ng impormasyon on either side, US at ng China. Kung wala kang impormasyon makukuha sa China, maiintindihan pa kita. Pero yung wala kang makukuhang impormasyon mula sa Amerika, abay, akala ko ba BFF mo si Amerika? Kaibigan natin, di ba? China, hindi natin kaibigan. Hindi ka man lang binulungan ni Trump. Pangalawa, tinanong niya yung media na nagtanong, meron ba kayong alam? Nako, Diyos ko. I'll ask you. I'll ask you. Kasi you could inside or the. Meron ba kayo, anong balita ninyo? Anong balita ninyo? My God. I'll ask you. Wala man lang bang bumubulong sa'yo mga staff mo? Talaga? Baka kasi you monitor the news. You monitor the news. Bakit ikaw? Ikaw mismo nandyan. Sa'yo nga kukuha ng impormasyon yung media. Para kang ganito, para kang si Willie Revillame nung siya itinanong ganito, tingnan niya. Anong sabi ni Willie noon? At kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, magandang tanong yan, ha? Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Anong ang batas? Anong pangangat? Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na ganito? Ba, ganyan? Ganyan ang ginawa ang sagot ni Marcos Jr.? Anong sagot nung nagtanong? Sabi niya, hindi po ako senador. Babalik ko sir. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi po ako senador. Hindi. Ikaw ba? Kasi isa ka ganito yung sagot niya. Meron ba kayo out of either side? Either the American side or the. Meron ba kayo, anong balita ninyo? I'll ask you. Baka kasi you monitor the news. Ano bang nangyari sa meeting nila? Meeting nila? Bakit hindi ka makasama sa meeting? APEC meeting na yan? Does that count as my follow-up question na? Diyos ko po. Sige. Tapos, confidential fund niya, 2026, 10.7 billion. Yung Vice President, wala. Ano masasabi natin dyan? Kayo? Ito, mabubuking natin na sinungaling talaga ito. Palusot na lang niya na sabi niya na mahirap daw hagilapin. Hindi po totoo yan. Many times na pwede mong lapitan si Xi Jinping
dyan sa, ilan ba? 3-day na summit na yan. But, hindi niya nilapitan not until the last minute. O, ito yung palusot niya. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. Last retreat meeting, ah. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ang hirap Not true. That's a lie. Surrounded by security team, not true. Leaders kayo dyan magkakasama. Ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi totoo yung sinasabi niya. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Yun. Galing sa bibig niya, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Oh. Samantalang first day, second day, third day, yung mga ibang leaders, binati si Xi Jinping. Siya, hindi. Baka ako anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, anong ma-offend? Hindi ka talaga pinapansin. At kung hindi mo papansinin, hindi ka rin papansinin sa totoo. So, akala mo kasi lalapitan ka eh. Pilit ko makapunta sa kanya. And I said, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Oh, akala ko ba anti-China ka? Dapat magalit tayo sa China. Oh, ito. Pakita ko sa inyo, Ito, ano ba to? Arrival. It's a dinner ng mga leaders. 회원 및 초청국 정상내분께서 입장을 하고 계십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 Nasaan yung bodyguard dyan? 바랍니다. Ladies and gentlemen, the leaders and spouses of the 21 APEC member economies and guests of the AELM chair are entering the venue. Please welcome them with a warm round of applause. Pwede ka makalapit dyan, tingnan mo. Inulit nila dyan. Ito yung unang pagkakataon na pwede mo namang lapitan. Dinner yan. It's a little bit informal. Next, ito, second day na summit nila. Kita ninyo yung pagpasok ng mga leaders dito. Oh, nasaan yung bodyguard dyan? Pwede kang lumapit. Tignan mo sila, nagsisilapitan sila dyan. Oh, ayan. Tingnan nyo nagkakamayan na sila dyan. Okay. Yan natin Oh, ayan. Pagpasok. Asan yung bodyguard dyan? Meron siguro yan. Pero walang problema. Tingnan mo nagkamayan sila. Malaysia. Indonesia. Una, si Indonesia. Kamay kay Indonesia. And then, si Malaysia. Diba? May bodyguard dyan. Okay. Walang problema. Yan sila mo sila. Nagkukwentuhan sila. Ibig sabihin, ano yan malaya ka dyan. There's no way na sasabihin mo na ang hirap lapitan, may holding room, walang katotohanan yun. Ayan Diba? Good vibes sila Tropa. You're missing the chance. Katabi niya si Korea.
Pero nilapitan siya ng Malaysia at ng ano. Diba? Yan, miss the chance. Ito, pangatlong chance. Oh, ito, tingnan natin Ay, wait. Ito. Yan. Diplomatic weight. The theme of the summit, shared prosperity through resilience, echoed not only through speeches, but in the symbolism of the image that was about to define the day. Pale morning sky. Ito. Pagpasok nila dito, South Korea, the photo op nila, pagpasok, day of the Asia-Pacific walang bodyguard Economic dyan. Cooperation Summit began. Ayan si Xi Jinping Ayan kong konti. In quiet ceremony. The vast conference hall glowed under camera lights as leaders filed in one by one, their blue scarves perfectly aligned. Ayan si Marcos, Ito, ayan, nakita nyo. Ayan si Xi Jinping. Ano man lang kung, ayan just few feet away. Ayan Tapos sabi niya, ang hirap makalapit. Sinungaling. Ayan tingnan mo, dinaanan niya lang. Wala ka bang nakita? Samantalang sila, shake hands sila. Each step, each glance. Ayan, dinaanan niya lang. Carried diplomatic weight. The theme of the summit, shared prosperity through resilience, echoed not only through speeches, but in the symbolism of the image that was about to define the day. South Korean President Lee Jae-myung stood at the center of the stage, poised and confident. Hosting APEC had been a test of Seoul's rising diplomatic stature. Wala siyang ginawa dyan, dinaanan niya lang. And after ng picture taking nila, anong ginawa niya? Tingnan niyo. After ng picture taking, palakpakan, kamayan. Ayan, kamayan na yan dyan, pwede na niyang lapitan dyan. Kamayan. Kamayan. Pagkakataon mo na to. Boy. Nagkakamayan sila dyan. Anong ginawa mo? Nakatayo ka lang dyan. Ayan Katayo ka lang dyan. Samantalang sila dito, nagkakamayan sila. There. Nakatayo ka lang dyan. Pagkakataon mo na yan huwag kang magsisinungaling. And unlike itong ibang mga leaders, itong si Malaysia for example, si Anwar, nilapitan si Trump. Wala namang problema. May guard, may bodyguard, pero walang problema, nilapitan niya. Shake hands. Ganda, diba? It's a good gesture nga. Ganyan, ikaw lumapit. Lumapit siya. Namayan niya. Tingnan mo yung smile niya. Talagang all welcoming smile. Marcos pilit Ganyan dapat. Ikaw lumapit kasi kulelat ka. Weak leader ka, ikaw lumapit. Huwag kang mayabang. Tingnan yung ginagawa ni Anwar. Tapos, bibida ka, balik ka ng Pilipinas. We have concluded our APEC Summit at maganda ang kinalabasan. Meron tayong mga nakausap sa ating Pero nakatayo ka lang, wala kang ginagawa. Tingnan mo itong Malaysian, Pinibenta niya yung, ina-advertise niya yung Malaysia by being approachable, approaching, yan, nilapitan niya. Tingnan niyo ang difference ng paglapit ni Anwar. Paglapit ni Anwar, hindi siya nagulat, nag-smile agad. Smile agad, smile agad, sabay, tayo. Okay. Big smile. Ayan, big smile. Great anticipation.
Kaya itong si Marcos Jr., napakalaking sinungaling. Ang hirap daw lapitan itong si Xi Jinping. Sabihin mo, ma-pride ka. Sabihin mo, mayabang ka. Nagmamalakas ka pero weak leader ka. Babalik ka ng Pilipinas, sabi mo na i-advertise mo ang Pilipinas, pero the truth there is kahit nag-usap kayo ng Samsung, nag-usap kayo ng mga shipping lines at kung ano-ano dyan, I doubt na yan ay matutuloy. Inatras nga yung utang eh. Yung pagpautang sana ng South Korea, umatras sila. Yung project with China, umatras sila noon. Diba? Nag-atrasan yung mga foreign direct investors. In fact, yung 27 trips mo in 27 months, halos buwan-buwan kang lumalabas dati, sabi mo, halos 1 trillion pesos ang investment. Saan? Bagkus naging issue pa yung corruption ngayon. Ano pang paniniwala namin sa'yo ngayon, Marcos Jr.?